it has to do only with preventing her from running as president in 2028. I don't understand kung anong goal nila kung hindi huwag siya patakbuhin, ano? Kasi if their goal is to hold her criminally liable, then the most viable option is to go directly to the ombudsman. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Shelo Magno, against po siya sa mga pagnanakaw sa gobyerno, pero pro po siya para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Hindi daw mo hindi. Bakong bangang. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago muli na maging milyonaryo. So, welcome back. Nagbabalik na naman ho ay inyong kaibigan, ay inyong alagad sa kahanginan. Ha? Tuloy-tuloy lamang ho tayo dito mga kabitaan at ngayon po ay pag-uusapan naman natin yung impeachment na naman ni Inday Sara Duterte. Yun po ay bibigyan natin ng linaw kung ito po ba ay matutuloy o hindi. Dahil dismayado na ho. Dismayado na ho sila mga kabalitaan. At ito si Shelo, parang dismayado na rin sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte. May sasabihin ho tayo dyan patungkol kay Shelo Magno mga kabalitaan. At dapat maging alerto. Dapat may pakialam ho tayo dito mga kabaitaan. Kasi nga, kung hindi nyo alam, si Ma'am Shelo ay talagang neutral ho yan. Ipinaglalaban niya po dyan ang korupsyon, ang budget na meron talagang pagdududa ho. Pero sa likod ng kanyang pakikipaglaban ho, patungkol ho dito sa pinakakurap na budget, sa kasaysayan mga kabalitaan ng ating bansa ay may nakakubli ho dyan mga kabalitaan. Pag-usapan ho natin yan para ho mabigyang linaw ho ang usaping ito at yung mga haka-haka, hokus-fukus ay ating maipapaliwanag dyan sa inyo mga kabalitaan. Kaya kung bago pa lang ho kayo dito sa ating official YouTube channel, tandaan nyo po, subscribe nyo po agad ito at pindutin ang notification bell. Mag-comment, mag-like, at i-share nyo po itong video na to. At may mga ads po tayong makikita dyan. Sana pakiusap. Huwag nyo lang pong i-skip po yan. Tuloy-tuloy lamang po ang inyong panunood. Dahil yan po ay talagang nakakatulong ho yan sa atin mga kabalitaan. Matsalam ho sa inyong lahat. At yun po mga kabalitaan. Babatiin din muna pala natin itong si Mommy Rose at Daddy Birding and TV Tobias dyan sa Cebu City. Matsalam ho. At sa lahat ng ating mga moderators na nanonood, hindi ko na kayo isa-isain na kasi napakadami nyo ho. Matsalam sa inyong lahat mga kabalitaan. Kung gusto nyo pong mag-subscribe sa ating official YouTube channel mga kabalitaan, naandyan ho, yun ho, makikita nyo po dyan sa labas mga kabalitaan ng ating screen dahil yung ating screen ho ay talagang malinaw pa sa crystal clear mga kabalitaan. Pero may tayo. Burahin ko muna yung headlines natin kasi hindi natin napagandaan yan sa sobrang pagmamadali. Anyways, tuloy tayo rito mga kabalitaan. Again, Luzon, Visayas at Mindanao, Filipino, saan mang lupalop ng ating mundo, overseas Filipino workers, saludo ho kami sa inyo. Kayo ang aming bagong bayani ng Pilipinas. At ngayon po ay ating sisimulan ang usaping patungkol sa rally sa darating na 31 dyan sa Monumento, Kabalitaan.
Hindi na ho tayo magpaligoy-ligoy pa. Pag-uusapan ho natin, si Sas Rugando Sasot ay may poso ito dito mga kabataan. At sabi niya po dito ay si Sas nga pala ay talagang loyalista ho yan ng mga DDS. At sobrang napakatalino ho. Very professional mga kabataan. At siya po ay ating isa sa mga reliable sources na kinukuhanan ho natin ng mga impormasyon na hindi ko tayo magiging fake news kabalitaan. Dahil tayo rito ay nasa tama lamang ho at itutuwid ang mga maling impormasyon na ating masasagap mula ho sa ibang mga bangag vloggers at sa iba pang mga mainstream media, news outlets at especially ho, of course, ating mga kasamahang vloggers naman. Well, do not attend the January 31st rally ni na Shelo Magno. Pro Martin Romualdez Young rally didn't even name him in their list of complaints mga kabitan. Tama po yan mga kabitan ha. So paglilinaw lamang ho, pagbibigyan ho natin to ng pansin, baka kasi ma-divert yung attention nyo na parang kasi nakikita nyo kasi si Shelo Magno ay talagang lumalaban ho sa anomalosong budget, taunang budget ho, 2025. At binatikos nyo pa ito yung buy scam at ano pa ba yung GAA. Tama po yun, maganda yun para at least mapukaw ho sila, no? Magising ho sila mga kabalitan. Wake up call po yan para ho sa mga buhaya dyan sa Kongreso. Na meron hong tumitingin ho dyan sa kanila mga kabalitan. Now, bakit po ba sinabi itong si Shelo Magno na pro Martin Romualdez ayon pa ni Sas Rugando Sasot? Alam ko po yun na siya ay pro Martin Romualdez. Alam ko po yun. At pro-impeachment po yan mga kabalitaan. Pro-impeach po yan si Ma'am Shelo Magno. Dahil po, noong natatandaan niyo po na kanyang napakanayam or itong si sino ba yun? Yung nakapanayam niya yung nagpalabas ng yung documents ng buy scam, yung nakapanayam niyang si Congressman Sid nakalimutan. Ungab. Talaga naman pag hindi tayo makapagkape, makakalimutin na tayo, no? Anyway, tuloy ho tayo, at least nabanggit natin. Si Kong Sid Ungab mga kabitan. Ay sinabi niya doon, kasi nga may nag-comment diyan sa kanyang bahay. At sinabihan siya. Kasi alam niyo si Ungab at saka si Duterte, alay talaga yan. Then sinabi, yung bahay ni Shelo, ito pala, Duterte na pala to. Biglang pumagting yung tenga ni Shelo Magno. Sorry to cut you off, said Kong Sid Ungab. Lilinawin ko lang po dito na tayo po ay walang problema, wala issue for issue lang ho tayo. At binibigyan lang ho natin ng linaw itong lumabas na problema sa Kamara. Yung sa Buy Committee report, sa Buy Scam Committee report. Dahil nga nakakalula ho, napakalaking budget ang malamang na mananakaw daw sa mga nasa Kamara ho ngayon. Yun po yung sabi niya. At alam niyo naman po na ako ay pro-impeachment talaga. So inamin niya po, siya pro-impeachment siya. Kaya sa darating na January 31st, baka siya po ay magyaya, siya po ay magiging posible, siya po isang magiging siguro magbibigay lang ng kunting speech siguro or magsasalita sa entablado at ito ay kanya ipapanawagan na impeach Sara mga kabalitaan. Ulitin ko po si Shelo Magno, against po siya sa mga pagnanakaw sa gobyerno, pero pro po siya para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Kaya sa January 31st, huwag kayong pumunta kung sa tingin nyo ay nadala na ho kayo ni Ma'am Shelo, kumbaga na-convince no kayo, kahit sabihin natin Duterte kayo, na-convince kayo para dumalo ho sa rally. Yung rally na yan sa Monumento ay pro-impeach mga kabalitaan, Sara Duterte. So isa ho doon ang panauhing pandangal siguro itong si Shelo Magno. So kasama niyo dyan mga kakamping, yung kalyado ni Romualdez, at kung sino-sino pa po mga Bakabayan Block, sila po yung magkakasama dyan mga kabalitaan. Totoo po yan. Oo nga. Sabi ng totoo Nako. Di ba? Parang kinabahan kayo So yun po ang paglilinaw lang ho natin. Wala ho tayong masasabing masama kay Ma'am Shelo Magno. Ang masasabi lamang ho natin, yung yung rally na yan sa Enero ay pro-impeachment po yan laban kay Sara Duterte. At siya ang isa sa magsasalita dyan sa entablado, kasama yung Makabayan Block,
Pink, Dilaw, at kung sino-sino pa yung mga taga-suporta ho sa yung mga pro-impeach mga kabalitaan. Okay? Last na lang po, ulitin ko, Enero 31. Huwag kayong dumalo dyan sa monumento. Kung si Cielo Magno ay mananawagan sa inyo, kasi magaling magsalita si Cielo Magno at idol ko rin to kasi magaling din na maglatag ng mga impormasyon. Maintindihan mo talaga. Baka kasi madala kayo, baka kasi maingganyo kayo. Dahil nga magaling mag-explain, pero hindi nyo po alam, pro-impeach po itong si Cielo Magno. Pag nagyayahop, Enero 31, sama-sama tayo dun sa monumento. Kung kayo ay talagang anti-impeach laban kay Sara, well, wag nyo hong ituloy. Baguhin nyo na po yung isipan nyo mga kabalitaan. Sigurado hong magtataka ho kayo at mapapahiya kayo doon. Kasi puro mga pro-impeach yun sila doon Ulitin ko po January 31st, rally nila ni Cielo Magno para patalsikin o para impeach si Sara Duterte. Now, speaking of impeachment, endorsers ng impeachment complaints versus VP Duterte dismayado na mga kabalitaan. Oo, totoo yun. Oo nga Alright. Dismayado na sila dahil nga po sa sinasabi ho natin na sabi nga nila, wala na daw oras. Pero kung tutusin may oras pa po kung tutusin kung gugustuhin nila mga kabalitaan. Yun po yung masasabi ko kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin, may paraan. Pero pag hindi gugustuhin, ay hayaan na lang ho nila yan mga kabalitaan. Dahil nga po, kung makakuha ho sila ng 1/3 dyan votes, ay automatically itatapo na ho nila yan dyan sa Senado. Bahala na kayo dyan sa Senado. Dyan na ho gawin ang proceedings mga kabalitaan. Kaya ang Senado po, it's a continuing body na kahit may eleksyon, kahit may gagawin, patuloy po yun ang pagdinig dyan. Now, bakit nga ba hindi nila ito matuloy-tuloy? Bakit nga ba pinipigilan nila si Secretary General Reginald Velasco dyan sa House of Representatives? Dahil po marami ho tayong nakikita. Una po sa ating sariling observation, sa kanilang pagmamadali ho ay hindi na nila napag-aralan ng husto, kaya nabunggo ho sila ng biglaan gulpi di gulat to sila. Dahil nga po, unang ipinilabas yung article of impeachment, yung sinasabi lang betrayal of public trust, walang katotohanan ho yan. Hindi ho yan matatamaan si Sara Duterte, kahit ano pang accountability na sinasabi nila. Dahil maraming nagtitiwala na hindi ho talaga magawa ni Inday Sara dahil yan po ay propaganda lamang. At yan po ay sinasadya lamang para lituhin ang mga mamamayan at para maniwala na yun ang ginagawa ni Sara Duterte. Take note, Duterte po yan, si Inday Sara, mga kabalitaan. Dismayado sila dahil nga po ay konti na lang daw yung oras. At dahil din po na baka naging hindrance po yung panawagan ni Bongbong Marcos. So kumbaga naniwala daw sila mga kabalitaan, pero bottom line yan ay ang pwersa ho ng INC. Kahit bali-baliktarin mo pa yung mundo, kung hindi ho gumawa ng peace rally yung INC, malamang ho, nagtagumpay na ho dyan sila sa impeachment rally na yan, mga kabalitaan. Kaya panoorin at pakinggan ho natin ang balitang ito mula ho sa UNTV News and Rescue. Apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng paggastos ng confidential funds nito. Walang tugon si House Secretary General Reginald Velasco sa araw-araw na pagtatanong ng media kaugnay ng kahihinatnan ng mga nakabingbing reklamo sa kanyang tanggapan. Sa uling panayam sa House official noong January 14, ang fourth impeachment complaint umano ang hinihintay niya upang maaksyonan na ang mga naunang inihaing reklamo. Pero dismayado na ang ilang endorsers at complainants sa kawalang aksyon ng Office of the Secretary General. 2 linggo na lang kasi ang nalalabi at muling magkakaroon ng break sa sesyon ang Kamara. Si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga endorser ng ikalawang impeachment complaint, naniniwalang malaki ang epekto ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng issue. Matatanda ang ipinahayag ni PBBM na pag-aaksaya lamang umano ng oras ang pagsasampa ng impeachment complaint laban kay VP Duterte. Ito ay actually disservice sa naunang tatlong impeachment complaints. Tingin natin naging crucial factor talaga dito ang remarks ng nakaupong Pangulo. Knowing na yung mga remarks niya ay nakaka-impluwensya dun sa mga colleagues natin sa loob ng Kamara.
Ang abogado naman ng complainant sa ikatlong reklamo, dismayado sa kawalang aksyon ng Kongreso. We are frustrated because Congress should have acted immediately on this impeachment complaint. Magsasagawa na ng mga pagkilos ang mga endorser at complainant upang kalampagin ang Kamara sa nakabinbing impeachment complaints. Isasagawa ng iba't ibang grupo ang isang rally sa January 31. Samantala, iginiit naman ng Malacanang na hindi hinaharang ni Pangulong Marcos. Okay. So, klaro na ho natin mga kabalitan ha. Magsasagawa ho sila ng rally sa 31st at ito po yung pinananawagan ni Shelo Magno na may rally daw sila sa 31st. So posible, ito po yun. Wala na pong iba talaga. Klarong-klaro na ho na pro-impeachment ho itong si Shelo Magno. Kaya kung siya po'y magyaya ulit, huwag niyong pansinin. Hayaan niyo lang po kung kayo ay DDS supporter dahil yung pananaw niya dyan ay iba rin po sa atin. At yung pag-corrupt yung pag-uusapan na mambabatikos or babatikosin niya ay tama ho tayo, susuportahan po natin yan. Pero pag impeachment ay pag-uusapan, iwas pusoy tayo dyan kasi wala lang, masasayang lang yung oras mo dyan. Kasi yung panawagan ho nila, para nga, ayon pa sa balita, ano ba yung Tagalog na yun? Basta may mga Tagalog minsan na hindi natin mababanggit, no? Basta yun, kakatokoy na lang. Ayun. So, bantayan nyo po ha, bantayan nyo po. Huwag kayong huwag kayong magpadala ha. Pakiusap lang po. Marcos Jr. ang pag-usad ng impeachment complaints laban kay VP Duterte. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nirerespeto ng palasyo ang Kamara. All we were saying, the President was saying to the lower house is, this is my position. But he's not blocking. He's not blocking. He cannot do that. Because it is the discretion of the collective of the lower house. If they decide to initiate, there is no way of preventing that. Dagdag pa ni E.S. Bersamin, ang inihayag na pagtutol ni Pangulong Marcos sa impeachment ay pawang opinyon o posisyon lamang nito. Rosa Nicuz, UNTV News and Rescue. Diba? Aha. Kaya pala kakalampagin yung ano tawag ito, yung Kamara. Dahil nga po mga kapitan ay si Bersamin ay talaga naman talagang medyo gumagano na no? Nawala na yung prinsipyo. Dati gustong-gusto nilang sige, hayaan natin na sila. Sige. Ganito dapat managot lang kung meron Pag ganun pa Ngayon depende discretion na kasi yan ng Kamara kung itutuloy ho nila yan. Nako po. Nakita nyo lang yung pwersa ng INC, parang bigla na lang bumahag yung buntot nyo dyan. Tapos sobra yung sakit yung magsalita dyan sa Malacanang. Ngayon parang nawalan kayo ng bibig Parang lumambot yung tono ng pananalita nyo dyan. Kakalampagin daw ng mga magrarally sa 31st. Tignan natin kung makakalampag ba nila yung Kamara, mga kabalitaan. At sabi na ngayon ni Sara Duterte, sige, tuloy na lang natin yan, yung impeachment. Kasi wala naman akong kakatakutan dyan. Kasi nga, may abogado ako, handa na ho yung legal counsel natin, at wala na akong problema. Sila na naman yung umayaw, mga kabalitaan. Oo nga. Kaya nga. Naku po, talaga napakahirap talaga pag hindi ho talaga para sa taong bayan yung kanilang gagawin. At alam naman ho natin at kitang-kita naman ho natin mga kabalitaan na si Inday Sara Duterte po ay masasabi ho talaga natin na mahal ho talaga ng taong bayan. At kahit ano pang gagawin nilang paninira ho dito, hindi ho sila mananaig. Talagang hindi ho sila mananaig mga kabalitaan. Dahil nakikita ho natin yung kanilang naging resulta ho sa trabaho ng kanyang tatay na si Tatay Digong Duterte. Ngayon, pinipilit pa rin talaga ho nila mga kabalitaan. At yung mga INC, hindi ho yan mga stupido, hindi yan mga hipokrito mga kabalitaan. Nagagawa-gawa ng rally na sa tingin nila ay mali si Inday Sara Duterte. Hindi ho ganon. Yung ibig sabihin lang ng rally nun, dahil nakita rin siguro dahil sobra na ho sila. At nagkaroon ng pagkakataon na sinugundahan yan nila yung panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nga yung usapin sa rally nung time na yun ay patungkol ho sa politika. Dahil po, ang mga involved dito sa problemang ito ay mga politiko, mga kabalitaan. Ngayon naman po, ay tatawid tayo dito sa isang eksperto.
I do not know kung abogado ba ito kasi impromptu lang ho tayo, hindi natin to pinapanood at impromptu lang natin to ipapakita sa inyo kabalitaan. Dahil sa pagkakaalam ko po ay pinag-uusapan din dito ang impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil nga po, ito po kasi yung ruling dyan sa House of Representatives. Ipapaliwanag ko lang po para maintindihan niyo po, magkakaroon po silang 1-year ban kung hindi o ito matutuloy ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte, mga kabalitaan. Paano hindi matuloy? Paano magkakaroon ng 1-year ban? Ito po kasi yan. Ngayon, nakabinbin pa ho ito sa Office of the Secretary General Reynalda Velasco. Yung 3 impeachment complaint. Now, so pag hindi ho ito ma-endorse ho nila, pwede ho silang makapag-file or kanila itong ipasok sa 20th Congress. Maaari po yun, mga kabalitan. Malamang yun ang diskarte ho ng mayabang kapulungan kung sila ay makabalik sa pwesto. Okay. Now, kung na-endorse na ho ito sa opisina ni Tamba na magkakaroon ng 10 araw, 10 session days, at ipapasa ho nila ito kung normal, regular nga process, kung normal process ho, ipapasa ho nila ito kay Tamba na meron hong 10 session days. Pag okay na po, ipapasa na sa Committee on Justice na parang aabot yata sa 60 working days, session days, mga kabalitaan. So mahaba po yung proseso. Di po ba? So ngayon, kung hindi ho ito matuloy, 1-year ban na po ho yun. Ngayon na hindi natuloy, subalit, nakabinbin pa lang po ito sa Office of Secretary General dyan sa House of Representatives. So pwede pa nila itong i-continue. I-file ulit, refile or di ko alam kung i-refile ba or baka iba na naman ho yung article of impeachment na ifa-file ho dyan sa 20th Congress. So yun pong pagkakaiba ho sa 21st 1-year ban at pwedeng makontinue sa 20th Congress. Kung na-endorse o kung hindi pa na-endorse, pwede hong i-continue sa 20th Congress. Malamang yun ang kanilang plano ho sa Kamara na wala hong nakakaalam sa Makabayan Block. Yun po yung ating pag-intindi. At based on in my own analysis, mga kabalitaan, yun po yung takbo sa politika ngayon. Now, kung sila ay makakabalik, well, ipo-push through nila yan. Kung sila pa rin yun. Pero pag napalitan na ho sila dyan sa Kamara, malamang ho ay hindi na ho yan matutuloy yung impeachment at sigurado sa susunod na taon ay magiging presidente na si Inday Sara Duterte, mga kabalitaan. Di ba? Ganun lang po yun eh. Oy, so hindi pa nakapag-subscribe take note mataas-taas na yung ating subscribers na to. 42,164 na, mga kabalitaan. Salamat po sa inyong lahat. Papalakpakan ko po kayo. Tuloy-tuloy lamang ho tayo dito, mga kabalitaan. Okay? And now, papakinggan na ho natin, no? Yung headlines nila dito ay pag-imprinta ng balota, sisimula ng COMELEC bukas. Siguro mahaba kasing video ito, baka pinutol at iba na ho yung kanyang topic dito. Well, pakinggan na lang ho natin para may malalaman at maintindihan ho tayo dahil eksperto ho ito. Ito parang isang abogado nito na magpapaliwanag ho para sa ating lahat kung ano po ba yung proseso ng impeachment sa isang impeachable official, kabalitaan. Ano po ang consequence para sa impeached officials? Hindi na po pwedeng tumakbo for public office, correct? That's correct. No? So dalawa lang ang magiging resulta kung ma-convict yung subject of the impeachment. No? So that's number 1 is removal from office, and number 2, yun na nga, perpetual disqualification to hold any other office, elected or appointed office. Yun dalawa lang. Which wala itong epekto sa criminal liability, wala itong epekto sa administrative liability nung taong na-impeach. Which makes you wonder, no? Kasi kung gusto nila talagang i-eliminate na ang isang Sara Duterte from the 2028 race, now would have been the perfect time. Correct. Para hindi na siya makasali pa doon sa 2028 kung mapapakonvict nila ang pangalawang Pangulo. Yeah, yan yung gusto ni Senator Trillanes, no? 'Di ba? In one of his posts in X, in Twitter, yan yung sinabi niya na kailangan tanggalin. Kailangan ma-impeach, actually. Kailangan ma-impeach si Sara Duterte because ayaw na nila na magkaroon ulit ng Duterte sa Malacanang, no?
So, klaro po yun mga kabalitaan na yung pang-impeach ni Inday Sara Duterte ay pamimersonal pala yun. Kasi ang nangyari dito, sabi sa isang eksperto na gusto nilang impeach si Inday Sara Duterte dahil ayaw nilang magkaroon ng Duterte sa politika ho sa ating bansa, sa national mga kabalitaan. So, tama ho yung desisyon ng taong bayan na kakatigan ho nila. Kaya nagkaroon ng survey na 55% ng mga Pilipino ay hindi ho sumasang-ayon sa impeachment laban kay Inday Sara Duterte mga kabalitaan. So lumalabas na kasi paunti-unti na ang lumalabas yung katotohanan dito. Dahil nga po, una si Labrador ay kumanta na rin at siya'y binayaran ni Tamba para ho manira ng politiko. So makikita na natin yung trend na simula na po, panimula po yun na magkaalaman na talaga kung anong katotohanan. Kasi nga, hindi mangingibabaw ang kasamaan sa kabutihan mga kabalitaan. Yun po talaga ang pinaniniwalaan ho natin dito. And that's actually, tama ka Kat, that's actually the only, I would say, the only rationale for impeachment. Na, diba? The only rationale mga kabalitaan. Kumbaga, sinasabi ho dito, when you talk about rational or rationale, yun po yung pinaka-kabuang explanation ho. Yung rason ho kung bakit gusto nilang i-impeach si Inday Sara Duterte. So, ibig sabihin nun, kagustuhan ho nila sa mga taong sumusuporta dito sa impeachment, sa kanila lang mismo, sila lang talaga ang makikinabang. Hindi po ang taong bayan. Hindi na magkaroon ulit ng pagkakataon na tumakbo si Vice President Sara sa 2028. It has nothing to do, impeachment has nothing to do with holding her accountable for the purported criminal acts or plunder that she committed while DepEd Secretary, particularly related to yung confidential funds. No? So impeachment has nothing to do with holding her criminally accountable. It has to do only with preventing her from running as president in 2028. Yes, tama po yun. Kasi nga, kung sasabihin mong siya accountable sa lahat ng mga akusasyon sa kaniya laban sa kay VP Sara Duterte, ba't ayaw po nilang ipa-ombudsman na lang? Di ba? Yung ombudsman kasi yung may posisyon na pwedeng kasuhan si Sara, it's either pwede isuspende or kahit ano-ano. Pag meron na ho yung probable cause, pwede na ho nilang ma-impeach ho yan. Yun ang pinagbabasihan sa pag-impeach ni Sara Duterte, yung resulta ho ng ombudsman kay Martires. Ang problema, hindi yung si Martires na mismo nagsabi na, ba't ko ba kakasuhan yan si Sara Duterte? Wala naman kung nakikitang masama ho diyan. Para ano ba? Ano bang gusto nyo mangyari? Hindi naman gumagawa ng kamalian yung pangalawang pangulo natin. Ba't i-impeach ko pa? Ba't iimbestigahan ko pa yung Vice Presidente? Kaya nga nung yung isa sa Malacanang, nagkakasagutan dahil sila kasi nga pinaparinggan yung sa Malacanang itong si Martires na hindi na namin saklaw. Actually, saklaw pa rin yun sa ombudsman na mag-iimbestiga. Sabi ni Martires, sabi niya, shut up. Shut up. Shut up! Sinabihan na gano'n eh. Kasi si Martires nga nagsabi na wala siyang nakikitang mali sa mga pangyayari ngayon. At hindi na niya masabi na purely politically motivated mga kabalitaan. Kasi nasa gobyerno rin po siya eh. Kaya klaro naman po talaga, pamimersonal at pamumulitika. At para ho, siguro, siyempre, alam mo na, si Tamba may ambisyon. Sigurado na ho yan. Baka may basbas si Tamba ho yan. Akin na po yun ha. Hindi ko sinasabing meron. Ano na ko yan? Anticipation lang ho natin yan mga kabalitaan. Kaya attorney partner, hindi ko pa rin maisip bakit kung ang goal is ma-prevent siya from running, yes. Bakit delayed? Bakit dine-delay? Unless hindi yun yung goal nila. I don't understand kung anong goal nila kung hindi huwag siya patakbuhin. Kasi if their goal is to hold her criminally liable, then the most viable option is to go directly to the ombudsman. Hindi, di ba? Nabanggit niya ombudsman, di tama ko. Hindi, trial and error yung ginagawa nila eh. Susubukan natin kung talagang kakagatin ng taong bayan, i-impeach natin. Pero pag maraming ang umalma, uminahon tayo. Pahupain natin yung tension. Tama ulit itong eksperto, dapat i-ombudsman nila. Kaso nga lang, kasasabi ko lang, na wala silang mapapala sa ombudsman. Yes, correct. Mag-file na ng plunder na, di ba? Makukulong pa siya agad, right? So, para sa akin, the only way that I can properly understand impeachment is itong mga grupong nagtutulak nito is ayaw na siya talagang patakbuhin, ever at all. No? But
ang impeachment kasi, it's a constitutional process, but it involves political considerations. So mahirap mag-rely on our lawmakers because principally they are politicians and unfortunately they are dynastic politicians. And syempre, sarili lang nila ang iniisip nila, no? Hindi public interest, hindi rule of law, hindi accountability. Mali po ba klaro ang sinasabi nito? At least fair ho siya dito, no? Political, ano din sabi niya, yung dynastic politician. Diba? So, matakin niyo po, inaamin dito na siyempre, sarili lang nilang yung iniisip, yung kapakanan, yung iniisip po nila. So, hindi ko talaga magproprospero yung kaso ni Sara Duterte. Even sa ekspertong ito, na political analyst yata to, wala namang na-mention dito, at tama po yung anticipation niya at ganun din po yung akin mga kabalitaan na it's all about political motive lang po ito. Hindi ho ito para sa taong bayan. Kasi nga, makikita natin nga wala lang nagawa ho ngayon, 3 na yung isinampang kasong impeachment pero nakatenga pa, hindi pa ma-endorso. So talagang naghahanap talaga sila ng paraan na para ho talaga ipin down itong si Sara Duterte pero hindi ho nila magawa-gawa ho yan mga kabalitaan. They're always thinking about the next elections. Yung mga ganitong delay, attorney, ano naman kaya yung sinisignify nito para kay VP Sara na despite yung clamor nga sa kanya doon last year sa mga nabunyag sa mga Congressional House hearings, yung first level pa lang ng impeachment, hindi na agad umuusad. Ano yung sinisignify nito para sa kanya? So, klaro po, medyo bias ho dito yung teleradyo. Kasi sinasabi niya dito despite ho sa mga na-discover na mga anomaly ho sa investigasyon ni Sara Duterte, hindi ho, walang, may na-discover sila pero hindi ho yun totoo, walang katotohanan. It's their own investigation. Kung meron man silang na-discover at may ginawa silang opinion o may inilabas silang summary report through sa kanilang opinion based on their investigation, ay sa kanila ho yun. They are not abogadas. They are not korte. Ginawa lang nilang korte dyan. Ginawa lang yung, kasi ito, malamang bata pa kasi ito, medyo hindi pa masyado itong kabisado sa mga yung pagtatanong niya ay talagang siya direct na panghuhusga na kay Sara Duterte. Na paano yan sir? Yung investigasyon na nakitaan talaga nila na may anomalya ang ginawa si Sara Duterte in which it's not the right question to be asked, no? Kasi nga sana sasabihin niya, sir, paano yung investigation? May katotohanan po ba yan? Isa ba yung sa dahilan na hindi ho natuloy yung investigation dahil walang probable cause? That's very simple question, no, na i-address sana. Ito, very conclusive na itong anchor na ito. So, something na talagang bias. So, totoo pong sinasabi nila na bias mainstream media mga kabalitaan. Huwag nyo akong bulahin kasi patagal na ako sa industriyang yan. Ulahi, Bisaya pala yung ulay. Huli na kayo. I think she will be happy with it, no? She will be encouraged na mukhang she can still rely on lawmakers thinking about themselves only, you know? Yung self-interest lang yung mananaig, no? Kasi ang bumubuhay talaga sa mga dynastic politicians in power is transactional politics, no? So kapag ang mga politicians ay transactional ang kanilang thinking, syempre the highest bidder will always win, no? So kung ganun ang attitude ng isang politician, kung katulad ka ni isa kang protagonist na parang si Vice President Duterte, okay sa'yo yun, right? Kasi you can always win them over to your side, so to speak. So I think probably yun ang isip ngayon ni Vice President Duterte. Nakikita niya na kahit na ba merong mga maingay na mga nagsasabi na dapat siyang patawan ng parusa dahil doon sa mga plunderous acts na nangyari, hindi talaga kaya magkaroon ng consolidated action amongst our elected officials. Factor din po ba, attorney, na dahil magmi-midterm election? Kasi di ba ang sinasabi nila, wala nang time. Oo, midterm election, and kumbaga dinedefine din ang midterm election ang possible na fate going to the next presidential elections. Factor din po ba yun, attorney? Yes, no, that's like a practical factor, no? Kasi talaga kapag halimbawa sundan natin yung schedule talaga dapat na mangyari pagdating sa impeachment, no? So kapag na-endorse na ito sa Committee on Justice, the Committee on Justice will actually hold like a preliminary investigation. So they have 60 days to do that. So kasi kailangan bigyan ng notice yung akusado, yung subject ng impeachment, bibigyan pa siya ng pagkakataon na sumagot. So magkakaroon talaga ng matagal na proseso, no?
under their rules, that the Committee on Justice must resolve the impeachment complaints within 60 days. So that's 2 months, right? So kung susundin talaga yung schedule ng rules nila, talagang hindi napasok doon sa schedule naman ng eleksyon, no? Kasi magko-crossover, and hindi talaga posible na magkaroon ng 100% attention yung mga mambabatas natin sa impeachment. Kasi syempre ang iniisip na nila paano mananalo sa May. Correct. So talagang factor yung malapit na yung eleksyon, lalong-lalo na kung i-consider mo na sundin yung rules ng tama. Kasi naririnig ko yung mga nagtutulak ng impeachment na ano ba to, yung kung may will, may paraan, di ba? Kung gugustuhin, gagawin. Ang ibig sabihin ba yun? Isabihin, i-railroad yung proseso. Right? Parang iklian natin yung proseso para umabot tayo dun sa bago mag-eleksyon. Hindi naman yata tama yun, di ba? Kasi nakalagay sa rules, within 60 days, di dapat sundin yun, di ba? Na within 60 days, dapat. Hindi madaliin yung proseso. Attorney, honestly speaking, wala na talagang time. Kasi this week, in less than 2 weeks, wala na, mga kampanya na talaga yung mga tao. Hindi naman sa ibig sabihin na malapit na yung pangampanya, wala ng oras. Sabi nga ng mga eksperto, ang senador ay continuing body ho yan. Kahit may gagawin sila, gaano ka busy, i-prioritize nila yung impeachment proceeding dyan. At ang problema nga lang, umatras nga yung mga kongresista. Dahil una bes, ay sila po ay wala talagang nakukuhang sapat na ebidensya. At yung investigation ay hindi ho yan i-honor sa korte o kahit nino man. Kasi nga sila lang yung nag-imbestiga at yung nag-iimbestiga ay talagang anti-Duterte na alaga alipores ni Tamba dyan mga kabalitaan. Yes, totoo. O, di ba? So ayun po problema dyan. Ano ba gagawin nila? Baka mapahiya pa sila kung itutuloy ho nila yan. Pagtatawanan ho sila dyan sa Senado. At takot din sila dahil sabi nga ni Mema, numbers game daw eh. Paano naging numbers game? Sabi nga ng eksperto ito, dapat nasa tamang proseso. 60 days, 10 days, dapat isunod ho yan. Pero kung gusto nyo talaga na trataydurin yung buong ang taong bayan, gagawa kayo ng hakbang na sinasabi ni Memang numbers game. Pero wala ho yan sa yung kanila lang siguro. Tamang proseso, sinabi ni sir, tamang proseso, sundin ho natin. Huwag natin bastusin yung saligang batas. 60 days, 10 days, so that's enough. So then proceed na tayo sa impeachment proceeding para makita ho natin na talagang itong impeachment nito ay may katotohanan ba para ba talaga sa bayan ni Juan. Break na naman sila eh. Oo, hindi ka makakakuha ng quorum. Mahirap kahit pa sabihin nila na 'di ba may mode tayo, attorney, na makakalap lang ng 1/3 ng signatures ng Kamara. Pwede na siyang dumiretso sa Senado, hindi na siya dadaan sa Committee on Justice ng House. Pero kahit na idiretso mo siya sa Senado, wala na rin quorum doon, mga kampanya na yung kalahati doon. At hindi siya matututukan kahit pa mag-set sila ng mga series of hearings. Attorney, pag-usapan natin, ano yung mangyayari kapag nag-fail itong mga final na impeachment complaint against Vice President Sara Duterte? Kasi yung ibang mga kababayan natin, baka hindi sila aware na hindi ka pwedeng mag-file ng isa pang impeachment complaint within a year. Kat, excuse me, I have to clarify, yung dun sa 1/3, at least 1/3 of the... Okay, biglang nagurgor yung internet ho natin. So, hintayin natin. Parang hindi yata naintindihan ng ang Woman na yon na pag nag-file ng impeachment, hindi na daw kumbaga may 1-year ban. Hindi, pag na-endorse, may 1-year ban. Pero pag hindi ho na-endorse, ay tuloy po yun. Iko-continue ho yan sa 20th Congress, mga kabalitaan. Yun po yun eh. So, hindi ibig sabihin na kung hindi matutuloy ngayon, ay magkakaroon na ng 1-year ban. Pwede pa po, dahil hindi pa po na-endorse dyan sa office ng tawag nito, opisina mismo ng Secretary General na si Reynald Velasco, mga kabalitaan. Go ahead, members of the House, kailangan nandoon sila nag-verify upon the signing or upon the filing of the complaint. So hindi pwede, attorney, yung sinasabing magpapaikot ng paper, mangangatok sa mga opisina. Ay, naku, lalong wala yung pag-asa. Ayon doon mismo sa rules nila. Again. Hindi, kasi yan mga kabalitaan mag-interrupt muna ako dito. Hindi pwedeng yung papel pa ikutin tapos pumirma, lumagdao sila na ganito pabor sila or hindi pabor. Hindi, personal dapat in person kasi nga i-verify nila yung signature at yun titignan ko at saka yung larawan kung sila ba talaga ang pumirma or ang gusto ma-impeach Inday Sara Duterte. Ayon sa rules ng House,
yung at least 1/3 of the members para dumiretso ito sa Senado, dapat doon mismo sa pag-file, nag-verify ang bawat isa doon sa mga 1/3 na yon sa harap ng SecGen. So hindi yung sinasabi na paiikutin yung signature. Of course, that means a lot also pagdating doon sa perception na may big support siya. But to operationalize that automatic transmittal to the Senate, dapat yung mga congressmen and women na pumirma doon sa impeachment complaint ay pumirma sila upon its filing sa harap ng SecGen mismo. So, that's one. Doon naman sa tanong mo, diretsoy natin yung sagot is, kung halimbawa walang mangyari ngayon, walang mangyari, no? Tapos matuloy na yung eleksyon, etc., etc., magkakaroon ng bagong kongreso na, dalawang pwede mangyari. Ang pwede mangyari is, yung mga impeachment complaints, ma-carry over. No? And then yung panibagong kongreso na yung magtatakel nito. So kung merong panibagong speaker, then he will decide or she will decide kung ano mangyayari. That's the first possibility. Pero hindi ako sigurado doon actually if it will be automatically carried over. So I go to the second possibility which is i-file ulit yung mga impeachment complaints, but maybe this time consolidated na, no, para isa na lang. So kapag final ulit nung mga nagtutulak ng impeachment, then tatakbo ulit yung time period na sinasabi ko kanina. So maybe masusunod na yon kasi wala na tayong mga ibang iniisip na bagay. Pero attorney, tama, hindi pwedeng mag-file agad-agad ng bago? Pwede. Basta hindi niya na-gets yung explanation ni attorney. Sabi ni attorney, abogado pala to. Ano kasi yan? Na-explain ko na, di ba? Pag na-endorse, hindi na ho pwede. Pag na-endorse tapos hindi natuloy yung impeachment proceeding, so ibig sabihin na may 1-year ban. Pero pag hindi na ituloy, hindi na-endorse, nakatenga lang dyan sa SecGen, pwede ho, i-continue nila sa 20th Congress. Yun po yung posibleng mangyayari mga kabalitaan. Hindi na-endorse sa Committee on Justice. Kasi when an impeachment complaint is endorsed to the Committee on Justice, yung 1-year ban is automatically triggered. Okay. So medyo pabor pa to ngayon sa kanila. Baka kaya hindi nila ine-endorse. Baka kaya dinidribble. Para pagdating ng pagbukas ng Kongreso sa SONA, sa araw ng SONA, 4th Monday of July. Pwedeng i-file Pwedeng agad nila. ituloy. Kasi doon, mas may time na, mas may attendance ka na. That makes sense. Okay. Sana yung mga kongresistang na-interview natin, sinasabi na lang yan ng derechahan, no? Para hindi na tayo nag-iisip ng kung ano-ano. Di ba? Sinisip pa yung ibang kongresista. Trabaho mo yan bilang broadcaster, bilang media. Mag-research ka kasi, magbasa ka. Kaya, pag may mga issue kasi mga ganun, dapat advance yung mga pagtatanong. Hindi yung dyan ka lang magtatanong, yung andyan na. Hindi, mag-research ka para at least kung nandyan na yung resource person mo, kung itanong mo kung tama yung research, kung naka-research ka na, tapos itanong mo yan sa resource person mo, o tama yung sinagot niya, parang pariya sa pagkakaintindi mo, edi mas maganda. Ganun lang yun . Pero kung mali, mas maganda para nabigyang linaw yung iba yung pagkakaintindi mo. Ganun lang po yun. Si ma'am talaga . Parang bago lang yata to si ma'am sa ABS. Hindi ko masyadong napansin . Hindi ko masyadong napansin. Ngayon ko lang talaga nakita to na medyo uminit na yung takbo ng politika sa ating bansa. So attorney, pwede yon pagka-start ng pagbubukas ng Congress by July. Pwede mag-file agad ulit itong mga nag-file ng impeachment complaint. That's correct. They can file again. Actually, mas advisable yun, kasi they can sort of consolidate their complaints, di ba, na into one. Para isa na lang yung tututukan ng SecGen at isa na lang yung tututukan ng Speaker at ng House, no? Right now kasi 3. So syempre, aaralin yung 3 yun. Obviously, that will take time, di ba? Yun ang ang tanong ko sa sarili ko kung bakit hindi na consolidate nitong nag-file ngayon. Ba't ginawang 3? Hindi na lang nila inisa, no? Kumbaga, nag-file yung isa, mga ilang linggo nag-file, tapos umabot nila almost a month, may nag-file na naman. Tapos yung kanilang basis or yung article of impeachment, pare-parehas lang ho. Yung betrayal of public trust and other accountability. So, yun po. Ba't parang naglalaro? O baka trial and error lang talaga to mga kabalitaan. Pinagpraktisan si Sara Duterte. Kung sila ba'y tama sa pagpapile ng impeachment, nako po, ang hirap talaga ng mga ng mga inampak na to mga kabalitaan. May kunti pang natirang minuto. Tapusin na natin to. So kung isa na lang, pwede. Kasi yung 1-year ban, according to the Supreme Court, yung 1-year ban will only be triggered kapag yung isang impeachment complaint lang ma-endorse dun sa Committee on Justice.
Alright, so klaro na mga kabaitaan, no? Naintindihan na ho natin yung pagpapaliwanag at ako nakakaintindi na ako kahit papaano pero mas lalong nakakaintindi ho ako ngayon dahil nadagdagan ho yung kaalaman ho natin. Ganito ho tayo rito mga kabaitaan, hindi tayo nagmamarunong. Although may kaalaman ho tayo pero pinipilit pa rin nating madagdagan yung kaalaman sa pamamagitan ho ng mga resource person ho natin na mga eksperto, mga analysis, nagbibigay ng analysis ho, yung mga political analysis mga kabaitaan. Tama po ba yung term? Parang nawala ako. So, political analyst rather. So, yun po, no? At least, dito. Kaya, kayong mga nanonood, lagi nyo pong panoorin dito sa ating munting bahay dahil may matutunan ho talaga tayo rito. Kahit papaano. Kasi nasa proseso pa rin tayo sa learning process na matuto ho tayo. Hindi porket na marunong na tayo magsalita sa mikropono gaya ng ibang mga bangag vloggers, mga kabalitaan. Kahit ano na lang yung mga sinasabi, kahit marunong na tayong magsalita dito sa mikropono, marunong na tayo sa mga video presentations at yung tawag niyo yung mga reference natin at kung ano-ano pa ay hindi porket ganon talagang matalino na ho tayo rito. Hindi ho ganon mga kabalitaan. Tingnan niyo po yung mga abogado, di ba? Kahit abogado na sila, ganap na abogado na pero yung likuran ho nila, yung background ay napakaraming libro ho. Nagbabasa pa rin ho yan sila mga kabalitaan. Ganon din po yung trabaho ng mga media practitioners. Kailangan maging advanced. Pag may mga issue, search agad anong bang dapat itatanong mo. Para at least magkaroon din sila ng ideya at ikaw din madagdagan yung ideya mo, mga kabalitaan. Di po ba? Sana po nagustuhan niyo po ang ating video presentation ngayon na nakapagbigay tayo ng additional kaalaman sa ating lahat kabalitaan. Sa mga gusto pong mag-follow sa ating Facebook page, supportahan niyo po ang ating Dan Agan Balita Reacts. Yan po, meron na ho tayo 60 followers. Hopefully, dumami pa po yan. Tumaas pa po at supportahan niyo po. Sa mga 42,177, tumaas na pala yung natin subscribers. No? Sana makasilip kayo sa page natin, Dan Agan Balita Reacts. And then, makikita nyo naman sa screen, nagka-scroll ho yan. I-follow nyo lang po para makakuha po kayo mga karagdagang mga impormasyon kung ano po yung mga i-upload natin dyan, mga kabalitaan. Salam sa inyong lahat. Mabuhay tayo. Kita-kits tayo maya-maya sa ating pagbabalik dahil meron pa po tayong pag-uusapan para makapagbigay tayo ng dagdag kaalaman at updated lagi sa mga kaganapan sa ating lipunan. Ako po ay magpapaalam na salam mo sa inyong lahat. To God be the glory. Mwah, chip, chip. Peace out! At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang so, hindi, buti na lang yung timing. Hindi yung bago aanin. Nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Hindi mo today. Hindi bakit bangal. 5,000 pesos. Should I say milyonaryo? Sama-sama tayo. Babago mo. Maging milyonaryo. Dan Agan Balita.